Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa sikat na American marine biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Isa sa kanila positibong kinilala ng live-in partner ni Carpenter na humalay anya sa kanya. Ibinasto rin ng Philippine National Police ang duda ng Provincial Police sa kalunos-lunos na sinapit ng partner dahil hindi naman pala conclusive ang ikinasang pagsusuri. Nakatutok si June Veneracion. Napaiyak ang live-in partner ng American marine biologist na si Kent Carpenter nang makaharap ang isa sa mga naaresto kagabi na suspect sa panluloob at pagpatay sa kanyang kinakasama. Positibo niyang kinilala ang suspect na si alias JF na hindi lang nanloob, nang gahasa pa aniya sa kanya. Muna sunod siya balay? Magmamig ka tayo. Nilirip na ako. Kasi ngalan mo? Ngalan mo? Kasi tayo mo kanina, hindi ko kitang balang. Ayon sa Philippine National Police o PNP, si alias JF ay nagtrabaho dati sa bahay na mag-live-in. Kaya pamilyar sa pasikot-sikot ng bahay ni Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental na pinasok niya at mga kasama ng July 12. So, all indicators as of this time point to the fact na this is just a robbery gone wrong. Plan po talagang nanakaw. So we're still verifying why they killed yung ating pong American marine biologist. Unang naaresto kagabi sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental ang gunman na si alias MO. Pero walang nakuha sa kanyang baril. Hindi pa rin nare-recover ang pera at gamit na nakuha sa panloloob. Kaninang madaling araw, sumuko naman ang isang nagsilbing lookout. Pinaghahanap pa ang isang suspect na kasamang pumasok sa bahay ni Carpenter. Yung isang hinahanap, hindi pa natin masyadong pero they told us, ito pong mga naaresto na natin, na nandun daw po yung barel at nandun ang mga nakulimbat o mga nanakaw po nilang mga gamit. Sabi ng PNP, nagtuturo sa isang universidad sa Dumaguete si Carpenter. Bilang isang marine biologist, tinukoy niya ang Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mindoro bilang Center of Marine Biodiversity at nagsulong na protektahan ito. Kabilang din si Carpenter sa tumistigo para sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Ngayong nasa police custody na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Lumilinaw na ngayon na walang kinalaman sa krimen ang kanyang live-in partner at kapatid nito. Nauna nang itinuring ng Negros Oriental Police na persons of interest o POI ang magkapatid. As of now, sinasabi nga natin medyo lumalayo na dun sa anggulo na they were involved and they were, especially the live-in partner was very instrumental in identifying itong ating mga suspects. Masakit na nga maituring na POI na pagdudahan pa ang pahayag ng live-in partner ni Carpenter na nirape siya. Ito'y matapos sabihin kahapon ng Negros Oriental Police na negatibo ang resulta ng full vaginal swab sa biktima. Yun pala, hindi naman conclusive ang resulta. I received the report from the provincial director. Tinanong rin po natin ito sa kanya. It turns out that the report he received initially ay galing lang po sa health officer ng Sibulan. So it was properly done but it was not the complete rape kit or rape evaluation or assessment examination na nagawa. Sabi ng PNP, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kunin ang kanyang mga labi. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Huli cam naman ang isang hinihinalang pambubuli sa paaralan. Ang estudyante, kitang pinagsusuntok at hinampas pa ng upuan ng kaeskwela. Ang hakbang ng paaralan sa pagtutok ni Bon Aquino. Sa viral videong ito na ipinost ng Kami ang Batang Gapo Facebook page, makikita ang isang estudyante na pinagsusuntok ang kaeskwela. May mga umawat sa lalaking naka-dark na t-shirt. Pero
Pero sumugod ulit ito para upakan ng isa pang beses ang kaklase. Maya-maya pa, kumuha na ng upuan ang estudyante na inihataw sa kanyang kaklase. Sa videong wala pang 1 minuto, hindi nakita kung ano ang pinagsimulan ng away. Hindi rin gumanti ang estudyanteng inupakan. Ang video kuha sa Columban College sa Olongapo City. Pinuntahan namin ang eskwelahan pero tumangging magpaunlak ng panayam ang pamunuan nito. Pero sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong iniimbestigahan na nila ang insidente. Ang insidente, tinawag nilang alleged bullying. Sinecure na raw nila ang biktima at kaagad dinala sa klinik para mabigyan ng medical assistance. Inalok din nila ang mga magulang ng biktima ng libreng psychological assistance intervention, habang ipinatawag naman ang umano'y nanakit at kanyang mga magulang. Nananatili nila ang istriktong policy ng paaralan laban sa bullying at hindi kinukonsinti ang karahasan at panghaharas. Inaalam din namin kung sa high school o college ito nangyari, kasabay ng pagkuha sa pahayag ang Department of Education at ang Commission on Higher Education. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bibigyan po ng minsanang perang ayuda ang mga 4Ps beneficiary at iba pa sa pinalawak na Uplift Assistance Program na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong tumataas muli ang presyo ng langis dahil sa muling pagningas ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, nagpasya si Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng dagdag ayuda para sa 7.2 milyong pamilya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.2 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Para sa 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, makakatanggap sila ng hanggang 2,000 pesos sa minsanang cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang 2.2 milyong pamilyang mahihirap at malapit na maging mahirap na natukoy sa community-based monitoring system, bibigyan ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Bibigyan rin ng 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre ang 1.2 milyong manggagawa na mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. 12.3 billion pesos ang ilalaan sa panibagong ayuda ayon sa Malacanang. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Ang video ng presidente inilabas sa Malacanang habang nasa isang working visit sa Singapore ang Pangulo. Nakipagpulong siya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Nagpaabot si Wong ng pagbati sa pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at sa mga nakamit na tagumpay ng Pinay tennis ace na si Alex Ayala. Ang pagpapaigting pa ng maganda ugnayan ng Pilipinas at Singapore ang naging pangunahing paksa ng usapan ng dalawang lider. Tinalaki din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Pamumuho na naman sa healthcare at internet connectivity ay binunga ng mga dinaluhang business meeting ng Pangulo doon. Nakatakdang magbalik Pilipinas ang Pangulo mula sa Singapore ngayong gabi. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kapuso, disgrasya ang inabot ng isang babae matapos niyang habulin ng isang jeepney sa Osmeña Highway sa Maynila. Nabangga kasi siya ng truck at pumailalim pa rito. Nahuli kami yan at nakatutok si Bea Pinlac. Humarurot ang pampasaherong jeep na yan patawid ng Osmeña Highway sa Maynila. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, kita ang isang lalaki na nakahabol pang makasampa sa jeep. Ang isang babaeng nakasunod sa kanya, hindi na nakaabot sa jeep at nahagip ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Ang truck, nagdire-diretso lang ang takbo. Sugatan ng 28 anyos na babae na agad dinala sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Nakursunadahan lang siya habang nakahinto yung kanyang sasakyan doon. So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep kahit na naka-red light pa. At ito namang biktima natin, humahabol na makasakay doon sa jeep
at makasama doon sa mga grupo niya. Kaya lang, dahil nga sa Osmeña Highway, naka green light o naka-go, yung signal light, dire-diretso yung truck, hindi siya napansin. Pinaghahanapan ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. May nabangga siya. Hindi natin alam bakit hindi siya tumigil. Abandoning one's victim yun eh. Di ba dapat tumigil ka? Ang dalawang lalaking 18 anyos na kagrupo umano ng biktima, inireklamo rin ng jeepney driver. Sila yung sumakay. Ang reklamo naman sa kanila ay sinaktan nila yung driver ng jeepney at saka yung kasama niya. Kaya mahaharap ito sa kasong physical injuries. Tukoy na ng pulisya ang dalawa. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba mula sa Monoy supplier at kanyang runner. Ang nahulikan na lantarang pagtutula sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Exclusive! Animoy nag-aabutan lang ng candy ang dalawang ito nang makuhanan ng cellphone video. Pero ayon sa Manila Police District Drug Enforcement Unit, bentahan ito ng droga. Sa isa pang video, makikita rin ang lantarang bentahan ng droga sa pagitan ng pusher at kanyang buyer. Tila wala rin kakaba-kaba ang nasa videong ito na animoy nagbebenta lang ng sigarilyo. Pagkakuha ng buyer sa droga, pumesto siya at kanyang kasama, kabilang ang isang bata, sa likod na nakaparadang sasakyan at doon na raw mismo gumamit ng droga. Surveillance videos ito nakuha sa parking lot sa Intramuros sa Maynila. Nakaka-alarma dahil maliwanag, may mga tao, pero parang kinikipit balikat lang nila. Kaninang madaling araw, inaresto sa bypass operation si alias Mayor na siya umanong supplier ng droga sa area ng Intramuros at iba pang lugar. Street level po, opo. Marami po siyang mga galamay doon. Na-monitor po namin yung activity niya, mostly sa Intramuros. Meron din po siya sa Tondo, saka sa Quiapo. High-value individual kung ituring ng Drug Enforcement Unit ng MPD ang target personality na si alias Mayor. Bukod sa siya ang source ng droga sa lugar, ilang beses na rin daw itong nakulong dahil din sa kaso may kinalaman sa droga. Huli rin sa operasyon ang ayon sa MPD ay isa sa mga runner ni alias Mayor sa Quiapo. Nakuha sa kanila ang aabot sa 2.7 million pesos na halaga ng shabu. Ilang beses ka na nakulong? Pangalawa po. Pangalawa pa lang to, lahat dahil sa drugs. Opo, nung una. Sa hirap din ng mga pangangailangan lang din namin mo. Ilang beses na ngayon? Pangalawa. Drugs din. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang kasamahan ng mga suspects at kung saan galing ang droga. Isipin natin to kung kakalat ito sa street, gaano karami ang masisirang buhay dito. Ang mahalaga dito, may pakialam yung ating mga kababayan dito sa mga ganitong, pag nakakakita sila ng mga illegal na gawain, dapat ipagbigay alam agad nila ito. Based po sa intel report po namin, ang market po nito is mga taxi driver, mga pedicab driver doon, sa mga area lang din. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kahapon, napakinggan po natin ang tennis journey ni Alex Ayala. Pero marami pa kaming napag-usapan sa aming one-on-one tulad ng kanyang buhay sa labas ng tennis court, pati love life. May mensahe rin siya sa kanyang mga magulang at lolong naging coach niya. Narito po, tutukan ang iba pa naming napag-usapan. What's the most fun thing you've done outside of tennis lately? Lately, I went to the Bad Bunny concert. Yes, I was in La Casita, so that was super fun. I had a mini girls trip with my friends, and it was so memorable. In Stockholm. Yeah, and what are you looking forward to after that, after the Bad Bunny concert? Off court? I mean, my whole week here at home is jam-packed, so I'm super excited. I'm only halfway. But I feel like pigang-piga na ako. But you know, Alex, you've had a different kind of childhood. At 13, you had to go to Spain to train. I mean, is that something that you would encourage your daughter to do as well? If she really wanted to do it, then yes. I'm years away from that, right? But I think that I'm so lucky that I had that opportunity and that my family backed me with that. And when I heard about that opportunity, this 13-year-old girl, she was like, yes, so excited. So
never looked back. Must have been so hard for your parents to let you go at 13. That was such a big sacrifice on their part, right? Yeah, well, I asked them, but I think so. I think yes. What but do you want to tell your mom? She's always been there. But believe ako sa kanya kasi pag medyong wild na kanila, siya stoic pa rin. Yes, she has diba? become Parang, iconic. yeah. She's been iconic. Yeah. She has. But thank you, Mom. I love you. How about for your dad? Thank you, Dad. I love you. Woman of few words. Yeah. But how about your lolo? No, you always pay tribute to your lolo. What would you like to tell him right now? I mean, he's been there. He's been your source of inspiration all these years. I never really thought about that. I think about how he would react, how he would, what he would do, and it's funny because I think that I know exactly how he'd react to what I've been doing. But yeah, I think what would that reaction be? Silently proud. Yeah, but I'd probably tell him that I hope he's proud of me. Yeah. You know what? Many girls must envy you in a good way. Yeah. But is there also something that you envy girls who lead a normal life, so to speak? I don't like the word envy. Yeah, in a good way. Yeah, in a good way. Yeah. You know, I always looked at one thing I value so much in my life is girlhood and friendships. I think it's so important, especially at the age that I'm at, and they're really the ones who also give me a break from my life when it gets crazy sometimes. So whenever I look at the genuine friendship and girls uplifting each other, although I'm also surrounded by that, and I guess that's what I get envious of in a good way. Although I also have that in my life, which I'm so grateful for. Yeah. And which leads me to my next question. With your talent, your beauty, your charm, your grace, your skill, everything, no, your humor, no, what's your message to all the admirers out there who want to apply? Who want to apply? Apply as friends? No. What would you like to tell them? Thank you for the admiration, and thank you for the support, and I hope to meet you guys at some point. Yeah. But hanggang dun lang. Depende. We'll see. Okay, depende ha. That means open ka. O sige, ano lang hinahanap mo sa isang guy? Oh my God! Yes. Oh my God! Ang dami Sige ko. na. I have so much to think about outside of boys, but I believe that if the time's right, it will come when it needs to be there, right? Yeah. Okay. So if it comes, I'll let it come. Okay. Yeah. My last question. You know, you've come a long, long way since that girl with chubby cheeks, ruffled socks, light up shoes. What would you like to tell that girl now? What would you like to thank her for sacrificing that has brought you to where you are right now? It's so crazy when I'm asked that question because, I mean, that's the same girl. It's just one girl in an extended period of time. I would say that I'm proud of her. I would say that keep going and that I'm excited for her journey because she's only at the beginning. Yeah. Anything else you pray for? I pray for health, my family's health, my happiness, my family's happiness, and yes, those things. Yeah. Thank you so very much for your time. Ahead of her debut, meron na ring debut pop single si Sparkle artist Princess Aliyah. Napaamba tuloy ang mga naging housemates niya sa PBB at co-star sa You're My Favorite Song. Ang challenge na yan, ichichika ni Miss Aubrey Carampel. LSS ang marami sa debut pop single ni Princess Aliyah na Ambak. Pumasa pa nga sa TikTok Dance Challenge ang kanyang PBB Kapuso ex-housemates. At co-star sa afternoon prime series na You're My Favorite Song. Maraming ipinagpapasalamat si Princess, lalo't less than a month na lang, magdedebo na rin siya. Before, sabi ko, ayoko talagang mag-debut kasi mas gusto ko na lang mag-travel. Pero ngayon na sobrang lapit na niya and sobrang rush din ng preparation. Sobrang excited na din ako. And syempre, makita ko lahat ng mga taong malapit sa akin sa araw na yun. Very hands-on daw si Princess sa preparations. Mula sa theme, invitations at gown na isusuot. Siya mismo ang pumili with the help of her Sparkle family.
Kasi po kung wala sila, hindi ko po talaga mabubuo yung debut ko, yung dream debut ko. Mas magiging espesyal pa raw ang okasyon dahil parehong hindi nakaranas mag-debut ang kanyang mommy at ate. Sabi nila, at least ikaw man lang maranasan mo yon, and minsan lang din ito mangyari sa buhay mo. Sa kanyang special day, gusto raw ni Princess na makasama ang malalapit sa kanyang buhay. Hindi naman po siya masyadong bongga. Mas gusto ko po yung simple lang, pero very, very elegant, very princess. Hindi ko pa napaplano exactly kung sino yung mga gusto kong ilagay sa 18s, pero sinabihan ko na din sila, oy, dito kayo. So, prepared na din sila kahit paano. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, nasa kote sa Pampanga ang tatlong sangkot umano sa rentangay modus na ang gamit sa pambibiktima, magandang babae. Ang mga suspect na bistong namumuntirya rin ng mga e-wallet account. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dito kayong dalawa. Sa parking lot ng isang commercial establishment sa Angeles City, Pampanga, nadakip ng PNP Highway Patrol Group ang mga suspect na kinabibilangan ng 2 lalaki at 1 babae. Inaresto namin kayo sa salang pagtangay ng sasakyan na to. Ayon sa HPG, dito raw sana nila ipapasa ang dala nilang kulay pulang 4-door sedan sa nakuha nilang buyer na hindi nila alam undercover police pala. Ito ba yung kumuha ng sasakyan mo? Ang kulay pulang sedan, nirenta ngay daw ng mga suspect ilang linggo na ang nakalilipas sa biktimang si alias Marco. Nagsaservice daw po siya ng mga Korean foreigners sa Friendship Highway. Pagka ilang araw po, extend po sila ng extend. Doon na po kami na, bakit hindi nila binabalik yung sasakyan? Ang mga nasabing suspect ay nag-ooperate dito sa Central Luzon, particularly dito sa Angeles, Pampanga, Pangasinan at mga adjacent pang probinsya. Batay sa investigasyon, ang babaeng suspect na inalyasan ng HPG na si Celeste ang nakipag-deal sa biktima. Ginagamit daw ito talaga ng grupo sa negosasyon dahil bukod sa may itsura, magaling din daw itong mambola. Medyo may pang-akit ba, kumbaga. So, mabilis nilang makukumbinsi itong mga nagpaparenta ng sasakyan. At pagka nakuha na nila yung sasakyan, magbabayad sila ng advance payment nila. Doon na po nila itatakas itong sasakyan kung saan ibebenta na nila through social media. Mabilis daw itong naibebenta sa murang halaga gamit ang peking papeles. Pag nakita ng mga innocent buyer, akala nila genuine na yung hawak na papel at pati yung mga deed of sale, kayang-kaya na nilang manipulahin. Si alias Marco na halos kasisimula pa lamang sa ganitong negosyo, labis na stress ang inabot. Malaking perwisyo po yung pambabayad din po dun sa monthly na sasakyan. Piliin niyo pong mabuti at suriin yung taga-saan po sila. Tawag tayong pabigla-bigla na di kung sino man yung kaharap at kung sino man yung nakikipagtransaksyon. Pinakamainam pa rin na suriin yung pagkakilanlan ng nagre-renta at itong mga ipinipresenta nilang mga identification card. At sa verification pa ng HPG, sinasabing sangkot din ng mga suspect sa cash-in, cash-out modus na sumisimot ngayon ang laman ng mga e-wallet account sa mga sari-sari store sa loob at labas ng Metro Manila. Ang mga suspect sa CCTV video na ito, bine-verify na ng HPG kung sila ba. Lilinlangin nila yung mga may-ari ng tindahan upang makulimbat yung mga laman ng GCash. Kuhanan natin ng picture. Maging maingat din po tayo at mapanuri. Kung meron po kayong mga CCTV pwedeng install sa harap ng tindahan upang kung sakali mang matakbuhan kayo ng mga to, meron po tayong mga reference na magagamit sa pag-backtrack. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng House Secretary General at House Sergeant at Arms na walang issue sa seguridad para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Kanina nag-walkthrough na ang mga opisyal ng Kongreso at Malacanang para silipin ang mga paghahanda. Bago po ang SONA ay isa sa ilalim muna sa lockdown ang Batasan Complex sa July 23 at magsasagawa ng final walkthrough sa July 25. Lahat naman ng dadalo ay dadaan sa security check. Pinaalalahanan silang simplehan ang kasuotan. Wala ring red carpet sa taong ito. Tinatapos na ng Pangulo ang kanyang SONA speech ayon sa palasyo. Bukod
Bukod sa simpleng wedding ceremony, very intimate lang din ang naging reception dinner sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Go. Ang iba pang dalye na pinusuan ng netizens sa chika ni Nelson Canlas. All smiles at may pabukay pa ang cast ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven nang i-welcome nila si Bea Alonzo sa pagbabalik set nito pagkatapos ng kanilang wedding ni Vincent Go. Sa video na ipinost ng co-star ni Bea na si Cassie Legaspi, kitang kilig na kilig ang mga tao sa set habang nagko-congratulate kay Bea. Pati nga raw ang kanilang multi-awarded director na si Zig Dulay nahahawa sa happiness ni Bea. Matapos magpakilig sa wedding photos kahapon, isinare din ni Bea na siya mismo ang nag-makeup sa sarili. It just felt more personal ayon kay Bea. Ang hairstyle niya, last minute na nagpa-SOS kay Ayo Manaog. Hirit pa niya, wala silang wedding photographer ni Vincent at ang kanyang shobe na si Brina Secosana ang tumulong sa kanila. Bukod sa wedding, simple yet elegant din ang very intimate na reception ni Bea at Vincent. Kwento na nag-style ng venue, wala silang kaalam-alam na para kina Bea at Vincent ang kanilang inaayos. Nagulat na lang daw sila nang makita ang dalawa sa event. Sa snaps ng artist at fashion illustrator na si Pete Rich, kitang intimate talaga ang reception dinner. Pati ang chef ng pinag-uusapan ding minimalist wedding cake ni Bea at Vincent, nagulat na lang daw na para pala sa kilalang couple ang kanyang ginawa. Red velvet, vanilla, and chocolate. This is 3,000 pesos kasi yun. So we use French butter dun sa buttercream frosting namin. Alam mo ba na para sa kanila? Actually, wala. So when yung lumabas ng cake order na to, parang regular cake order lang siya. So parang sinabi na we need a simple cake today. Tapos nag-send lang sila ng photo na gagayahin namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Pinagbawalan munang sumama sa mga operasyon ng MMDA ang pinuno ng Special Operations Group nito. Yan ay matapos ireklamo ang pagsita nito sa isang gurong rider na walang helmet na ginamit bilang personal na online content. Nakatutok si Mark Salazar. Ito yung viral video ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go nang tikitan niya ang isang guro sa isang road clearing operation ng Martes. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Sa isang punto, nag-request ang guro na kung maaari ay huwag nang i-post ni Go ang video. Sir, baka pwede wag nyo nangyari sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakakita. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Pero ipinost pa rin ito ni Go sa kanyang personal Facebook account at nilagyan ng caption na, "Teacher ka po sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." As of today, halos mag-11 million views na ang video. Bagamat may mga sumang-ayon kay Go, meron din mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go. Ayon kay ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinti ang violation ng guro. Pero ang kawalan daw ng respeto ni Go ang pinapalaga nila. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ang right to privacy ng guro at nilabag din daw ni Go ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang mga operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan at posibleng para sa sariling monetization. Hindi pa tinitake down ni Go ang video ng guro, sa halip nag-post pa siya ng ganitong art card kahapon na nagsasabing hindi raw excused ang mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ine-expect daw sa educators ang higher standard.
Ang post na ito naman ang pinalagan ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA, binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga guro. Isa pang puna nila, bakit hindi naka-uniforme si Go kung manghuli? Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni Gabriel Go tungkol dito. Sa pahayag naman ng MMDA kahapon, sinabi nitong iniimbestigahan na si Gabriel Go dahil na rin sa dami ng nagreklamo at pinull out daw muna nila si Go sa mga clearing operations. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, pinagpapaliwanag na niya si Go sa pangyayari. Nilinaw niya rin na itutuloy ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon nitong paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa social media ng kanilang mga operasyon. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain, sa pagsunod sa batas trapiko, nakakatulong po ito to educate. So, ang kailangan lamang siguro ay linawin namin yung panuntunan sa pagpo-post para hindi na po maulit yung ganito pong mga pangyayari. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ikinagulat ng ilang consumer ang taas ng kanilang electric bill na ang ilan ay dumoble pa umano. Kaya utos ng Energy Regulatory Commission, hanggang Oktubre nang bawal ang pagpuputol ng kuryente ng mga hindi makabayad. Kung mabababa naman ang kanilang konsumo, gaano kababa? Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Naku mapapamura ka nga sa sobrang ng bill Kasi talagang nakakagulat siya. Nagrereklamo na ang 64 anyos na si Nelia. Mayat maya na lang daw kung paglaruan ng electric bill ang kanyang damdamin. Simula po nung April, nag-umpisa yung taas. Ang bill po namin, 6,700. Tapos nung May, naging naging 7,538. Pagkatapos nung June, naging 8,031. Wala namang nadagdag na gamit dito. Pero wala daw yan ayon kay Aling Marta. Sa kanya, shock of a lifetime. Ang bill niya na nooy di tumataas ng 4,000 piso ngayong Hunyo. 11,000, grabe. Saan naman kayo kukuha ng noon? Senior na kami mag-asawa, maasa lang kami sa pensyon ng SS. Di na lang lahat napunta. Hindi ko pinag-aircon yung apo ko. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bahagya pang tataas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Tumaas daw kasi ng 0.77% ang transmission charge dahil sa mas mataas na bayad sa ancillary services. Ang ancillary services ay reserbang supply ng kuryente na ginagamit kapag biglang tumataas ang demand o may aberya sa power plants. Nadiaan nila sa kanila napupunta kundi sa mga kumpanyang nagbibigay ng reserbang kuryente. Nauna nang nag-anunsyo ang Meralco ng 34 centavos per kilowatt hour na dagdag singil para sa buwang ito. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Kaya naman magsasagawa na ng imbestigasyon ng Senado at Kamara tungkol sa bill shock at mabilis na pagtaas ng kuryente. Ang ilang grupo naman nanawagan sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue na suspindihin ang mga karagdagang singil at pagputol ng kuryente sa mga ordinaryong Pilipino. Isa sa mga hiling na yan ang napagbigyan dahil pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang October ang pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng kuryente mula Agosto hanggang Oktubre. Yan ay kung mas mababa sa 200 kilowatt hour ang kanilang konsumo. Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Patay nang natagpuan ang ilang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho sa Mindanao dulot ng masamang panahon nitong weekend. Isang ipo-ipo naman ang nabuo sa Masbate kanina na sumira at tumangay sa bubong ng ilang bahay. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa bundok pababa sa kalsadang yan sa Barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Stranded ang mga motorista, kabilang ang sasakyang maghahatid sana ng assistance sa District Hospital para sa mga napuruhan ng nakaraang baha sa lugar. Hanggang kinaumagahan, di pa rin ito madaanan. Ano sa ang dalan mga kausi, malang di naman pulutsan. Kay gumagid siya, naghan taas kayo o gikan sa taas. Ang diri sa ubos, di sa magian. Ang truck namang ito na may kargang backhoe ng DPWH na magsasagawa sana ng clearing operation, so na nato dira sa South Jazz, nawala ng balanse at natumba sa kalsada matapos bumaon ang gulong sa lumambot na lupa. may daot na dalan diri, bangag ng kalsada, padaplin sa diri sa gunsod mag-ulan diri sa tuang munisipyo umok irang yuta. Nahukay naman sa Glan Sarangani ang bangkay ng isang lalaki. Nasawi siya matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay kasunod ng malakas na buhos ng ulan nitong Sabado. Pinaghahanap pa ang kanyang misis habang ligtas at nagpapagaling ang dalawa nilang anak na nauna nang na-rescue. Nalagay rin sa panganib pati ang mga hayop, gaya ng 3 tarsier na ito na na-rescue sa tabi ng ilog sa bayan ng Alabel. Ayon sa mga nakakuha sa kanila, pinangambahang maanod sila oras na tumaas ang level ng ilog dahil sa masamang panahon. Pinakawalan din sa kagubatan ang mga naturang tarsier. Nakapagtala rin ng pagguho sa bahagi ng Antipas, Cotabato. Natabunan ng putik ang ilang kalsada. Pansamantalang naantala ang biyahe ng mga motorista pero agad nagsagawa ng clearing operations. Nawasak at gumuho naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Tupi, South Cotabato. Nilagyan muna ng warning sign para sa mga motorista ang unahang bahagi ng naputol na kalsada. Inireport na rin umano ito sa lokal na pamahalaan para maaksyonan. Sa Gihulngan, Negros Oriental, natagpo ang palutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang 44 na taong gulang na mangingisda. Base sa investigasyon ng mga pulis, tinangay ang biktima ng malakas na agos ng tubig sa ilog noong Lunes. May nabuo namang ipo-ipo sa Masbate City kaninang hapon. Kitang-kita yan sa mga kuha mula sa pantalan at tanaw hanggang sa mga kalapit na kalsada. Ang ilang bahay sa barangay Bagong Bayan natanggalan ng bubong at halos mawasak sa lakas ng hangin. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa nitong weekend at localized thunderstorms simula nitong Lunes. Ina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Para hindi halata, pinagmukhang arcade o amusement center ang isang pasugalang sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI sa Makati kung paano na itatago ang pagkubra sa panalo sa pachinko. Sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Wait lang po kami ha. Pagkabigay ng timbre ng kanilang assets sa loob, pinasok ng mga ahente ng Dangerous Drugs Division ng National Bureau of Investigation o NBI ang establishmentong ito sa Makati City. Hands up! Hands up! Tumambad sa mga operatiba ang 25 Japanese at isang Taiwanese na naglalaro ng electronic slot machines. May 103 lahat ang makinang yan ng establishmento na kilala sa Japan sa tawag na pachinko. Ayon sa NBI, nagpapanggap na arcade o amusement center ang establishmento para maitago ang pagsusugal ng kanilang mga parokyano. May mga players, bibili ng card, tapos yung card yung ipanglalaro, nag-earn ka dito ng points. At pag nakakuha ng points, pupunta sila sa isang counter, doon nila i-claim yung prize, pwedeng ballpen, pwedeng anumang goods, umbrella. Halimbawa, ito napili nila, itong cellphone na to, aakyat sila sa 3rd floor para doon naman, itong mga items na to ay kanilang i-convert sa cash conforme doon sa dami ng kanilang napanalunan. Pero alam niyo mga kapuso, isa sa mga indikasyon ng lahat ito ay talagang scheme lamang
ang mga kahon, mga nakabalot ng mga cellphone, lahat walang laman. Depensa ng inarestong suspect na nagbibigay umano ng pera sa mga players kapalit na kanilang mga nakukuhang items. Buy and sell nga ako, sir. So, binabay ko siya. After that, sinisell ko rin. Which is sa kanila din po sa establishment. With my 2% po. Napatong. Dahil pinalalabas umanong arcade lang, mas maliit ang buwis nito kumpara sa mga legal na kasino. Sasampahan ng paglabag sa PD 1602 o illegal gambling ang may-ari ng establishmento, mga empleyado at mga nahuling parokyano. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan may higit 2,000 kilometro ang layo mula po sa silangan ng Southeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nito maging bagyo pero ayon sa Pag-asa, maliit ang posibilidad na makaapekto sa ating bansa. Pero patuloy na tumutok sakaling magkaroon ng pagbabago. Samantala, may habagat pa rin pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, mas mahina na yan at mas kakaunti ng lugar ang apektado. Umaabot na lang yan sa may extreme northern Luzon. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, mababa pa ang tsansa ng ulan maliban sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Socsamgen. Pagsapit ng tanghali at hapon, may pag-ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Aklan, Samar at Leyte Provinces, Bohol at ilang bahagi ng Negros Island Region. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Madaragdagan din ang pag-ulan sa Mindanao, kasama na rin ang Caraga, Davao Region at Barm. May heavy to intense rains kaya maging alerto po sa banta ng flash floods o landslides gaya ng naranasan sa ilang probinsya nitong mga nakalipas na araw. Sa Metro Manila, magiging mainit at malinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms lalo bandang hapon. Target ng prosekusyon na mabuksan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang tax record niya at ng kanyang asawa. Magagawa kaya yan tulad ng nagawa noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa? O paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly Yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines ng mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na
na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag-an nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So, magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential deal. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabpina ang financial records ng bise, simple majority lang na mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue na subpoena ang korte kay Commissioner Kim Menares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabpina nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can, of course, question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tatapatan ni Senador Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa kanya kaugnay ng 2019 SEA Games ng investigasyon naman sa flood control scam. Ipinagtanggol naman ng palasyo si Public Works Secretary Vince Dizon na nakakaladkad sa issue. Nakatutok si John Consulta. Makalipas ang 7 taon, muling inuungkat ng National Bureau of Investigation ang sinasabi nito mga anomalya sa mga strukturang ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Ang kanilang pinupuntirya si Minority Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi noong chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGO. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang pero hindi naman kayo halata.
Para kay Senator Alan Peter Cayetano, pananakot daw ang ginagawa ng NBI, lalo't nasa gitna na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bagay na itinanggi ng palasyo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahigit 2 bilyong pisong pera ng gobyerno ang pumasok daw sa Fisgok na isang NGO. Aligasyon niya, ang itinayong sports center sa New Clark City na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso hindi dumaan sa bidding. Pinondohan ng mga insertion sa budget at meron pa raw ditong hindi pa naliliquidate. Noong 2019 siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya. Kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Yung mga nagbigay ng donasyon na pumasok, there are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. Itinanggi ito ni Cayetano at sinabing walang anomalya sa proyekto. Wala siyang insertion sa budget dahil hindi siya mamabatas ng panahong yun at lahat daw ng gastusin ay liquidated na. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Dagdag niya, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports center dahil ang namahala doon ang Bases Conversion Development Authority, si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa Office of the Ombudsman, batay sa kanilang records, dinismiss noong 2021 ang kasong isinampan noon kay Dizon kaugnay ng 2019 SEA Games dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hirit din ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Tumaas ang nakuhang net satisfaction rating ng pinakamatataas na opisyal ng bansa batay sa Social Weather Station survey. Mula sa -15 noong Marso, umakyat sa -7 ang rating ni President Bongbong Marcos na neutral ayon sa SWS. Nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng +31 net satisfaction rating o good batay sa SWS. Mas mataas ito ng 2 points kumpara noong March 2026 survey. +19 naman ang nakuha ni Senate President Win Gatchalian na pasok sa moderate. Dumoble naman ang naging +8 ang net satisfaction rating ni House Speaker Faustino Boji D. III. Mas mataas naman ang 1 puntos ang ngayon +10 rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults. May margin of error itong ±3%. Mga kapuso, sa dami at bilis ng mga pangyayari sa mundo, hindi lang sapat na updated tayo sa balita. Mahalaga na maintindihan ang issue at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng marami. Kaya naman, sa panata naming serbisyong totoo,
sasagutin po namin ang inyong mga tanong at tutulungan kayong mas maintindihan ang mahalagang issue. Sa pamamagitan po yan ng Explainers by GMA News dahil mabuti ng malinaw. Pwedeng mabasa at mapanood ang paghimay sa importanteng usapin at paglinaw sa konteksto nito sa www.gmaNetwork.com/news/explainers. Pumunta po sa latest tab para sa pinakasariwang explainers mula sa GMA News. I-click o i-tap naman ang topics para makita ang iba't ibang issue na aming tinatalakay, gaya po ng impeachment trial. Para naman makita ang lahat ng explainers ng GMA News, pumunta lang po sa All Explainers. New season, new coaches. Handa nang umupo sa iconic red chairs ang mga bagong coach na makakasama ni Julian San Jose sa The Voice Kids. Kilalanin natin kung sino-sino sa chika ni Miss Aubrey Carampel. Sa pagbabalik ng The Voice Kids Philippines, magbabalik din si Asia's Limitless star Julian San Jose in her 4th season as The Voice coach. Excited na si Julie na muling tumuklas ng new breed of singers. This is one of my dreams talaga simula nung bata ako. Kasi gusto magturo eh. Sabi ko kay Lord, hindi ko alam kung sa anong paraan, pero eventually talagang gusto ko magturo. So ito siguro yung naging calling para sa akin na magme-mentor ka ng mga bata. Si Julie, may bagong coaches na makakasama. Una na riyan ang tinaguriang pop rock royalty. Walang iba kundi si Yeng Constantino. Looking forward na raw si Yeng to start her very first project sa Kapuso Network. Siyempre po, bilang isang mga awit, yung maging coach ka ng The Voice, isa yun sa mga checklist na gusto mong magawa sa iyong career. And I'm just so grateful na ibinigay po ito ng Panginoon in His right time. First time ring uupo sa iconic red chair. Ang equally iconic pagdating sa Pinoy rap. Andito na si Glock 9. Siguro kahit tawag nila sa akin coach dito, I'm sure marami akong matututunan sa aking mga fellow coaches, syempre si Julie, si Yeng, and yung mga ma-encounter at ma-meet namin ng mga batang singers, and I'm sure marami kaming matututunan sabay-sabay. Ang new set of coaches, handa na ring magbahagi ng kanilang talento at kaalaman sa mga batang mga awit bilang kanilang mentors. Pero ano nga ba ang mga katangian ng mga batang mga awit ang hanap nila at makapagpapaikot sa kanilang mga upuan? Ako gusto ko po talaga yung something unique. Yun po talaga yung may identity pagdating sa perform. Tapos gusto ko po yung marubdob kumanta. Yung marubdob. Ay, yung Kuya Glock. Maramdamin. Yung puno ng damdamin. Yung first line pa lang, yung kikilabutan ka na. Pag iikot ako, tama yung sabi ni Yeng, pag unang line pa lang, nakuha mo na ako. Parang regardless kung nasa mataas na note ka ng song or, di ba? And siguro, alam mo naman, unang timbre pa lang ng pagkanta. Dahil ika-4 na taon na ni Julie sa The Voice, may ilang tips daw siyang nais ibahagi sa kanyang fellow coaches. Ako may advice ko lang sa mga bago nating coaches, kay Kuya Glock at kay Yeng. Be ready kasi mind, heart, and soul talagang apektado ka eh. As in, it's a great experience pero nakakakaba, but at the same time, paglalaroan niyo yung emotions mo, especially that we're dealing with kids. Abangan ang new season of The Voice Kids soon sa GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Cheska Fausto. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa iyo, Cheska. Thank you, Cheska. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang
pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.